KA Patron and K Channel News, no? Hey! Hi, KA Channel News and CA Patrol. Malikod! Hello, KA Channel News and CA Patrol. I hope you'll be more successful in the future. And I hope to collaborate with... Thank you, Kaayo, for being the best channel ever. Thank you. Pa-shoutout Boss FLM. Kay Renz. Okay. K-Channel. Thank you po. K-Channel News with Comedy Affairs. Panig sa katotohanan. Panig sa pagsulong ng kalokohan. Sa ulo ng mga nagkatarantaduhang mga balita. Rider ng motorsiklo nag-counterflow, bumangga sa isang van na naka-U-turn sa Mindanilla. Ang rider, mayor pala ng Dumanhog. Basinika mula sa Amerika, planong itatayo sa New Clark City. Mga ilan sa mga environmentalists nag-alala at ikinababahala sa posibleng pangmatagalang epekto nito sa kalikasan. Sa Celebrity Patrol, content creator si Ivana Alawi namigay ng sangdaang iPhone 17. Ang kinisismaya lang ng mga tao, kailangan daw na mag-like sa isang sugal na Facebook page. At fireworks display sa gitna ng liwanag. Bakit kaya may ganyan? At ano kaya ang dahilan? Alamin! Buka ka bay. Buka ka. Buka. Kaaraw na eh. Ting kuanan ko tang katulog halauna. So rasa nero. Oh. Kapag i-advertisement pag yung sa atong TV, paitan, hindi pa ata naka-premium ah. Oh, nag-live, on rolling nga ni? Oh. Anay. Pero na, importante, ako tarong ko nga tao, kanya tarong nga unggoy. So parang hindi tao ko no. Tao ba ka? Tao ko Tarong ko parang kanyo tao ko parang tao ka parang niya, pero may abusaran. at magandang umaga, tanghali, hapon o gabi o magdamag sa inyong lahat. Ako po si Antonio Pwede. Ako po sa Resis Blair na ito mga balita ngayon kasi. Ako po. Sa lima na to katoy nga sa maglima katoy panagtuig na to karon pa ko nautan. Tuka manggod. Ya, ngarong rasaha di katog. Karon. Sawa na tay. No Priority. ya. Ya, ako kay sige na ko eskwela, busy na. Diba? Balik ito intro na. At magandang umaga, tanghali, hapon o gabi o magdamag sa inyong lahat. Ako po si Antonio Pwede. At ako po si Resis Blair na ito na po mga nakatagtado mga balita. Ngayon katapos 1 ng Hulyo taon 2026. Yeah.
Nasangkot sa banggaan ng isang Toyota Hiace van na minamaneho ni Vincent Lacuna at ang isang Ducati motorcycle na dala mismo ng alkalde ng Dumanaw na si Efren Gungundica. Nangyari ang insidente sa National Highway sa barangay Pakigni, Mindanilla, Simon ng ika-19 ng Hulyo. Batay sa nakuha ng dashcam footage, nag-counterflow ang motorsiklo malapit sa U-turn slot kaya direktang sumalpok ito sa tagiliran ng van na nag-U-turn. Sa matinig impact, nagtamo ng sira ang van at tumapon ang motor. Pero pinalad naman na walang malubhang injury si Mayor tungkol sa kunting sakit sa kanyang baga at sa kanyang balikat. Anya sa Facebook post ng alkalde, sinabi niya nasangkot siya sa isang aksidente sa kalsada na dulot mismo sa sarili niyang pagkakamali, kung saan wala siyang idadahilan at inamin niya siyang nagkamali at buo niya tatanggapin ang responsibilidad sa nangyari. Humingi rin siya ng paumanhin sa driver at may-ari ng van, pati na rin sa pambansang organisasyon ng HPG Tigers na kasali niya sa grupo. Pabilis din nagkaroon ng on-site settlement ang dalawa kung saan nangako si Merica na babayaran na lahat ng gastusin sa pagpapaayos ng van at sa Los Angeles driver na pumalo sa 8,100 pesos kada araw. Settle siya pag-iingo nga ato na ipadapin ang sakyanan ng motor para di mi makakos o traffic. And then moto na istorya ni Mayor wala man sa problema kay wala gyud kanang angkot siya sa sayo ni siya sa responsibilidad niya sa ban namo basta sa tanan-tanan. So wala na lang nilagay ng istorya kay wala gyud kanang samok na nga nagkasettle na. Basta po ni Mayor po personally kanang iyang CMO shoulder sa among kita kada adlaw tapo ang kita per day buhat na niya nag-shuttle man sa usa ka company. Pasalamat na po ko na shoulder siya siya ra ko yung bahala sa ako ang sweldo. Wala na problema na pasalamat ng ko usap na wala kami mga major nga kuan at taron. Pero kahit nagkaayos sila sa kalsada, pumasok pa rin ang LTO Region 7 para mag-imbestiga at nagpalabas ng show cause order. Pinatawan din ng 90-day preventive suspension ang driver's license ni Mayor Hica dahil sa mga violation gaya ng reckless driving, counterflow at pagbiyahe ng walang pagkakabit na license plate. Dagdag pa ng alkalde sa kanyang payag, hindi rin niya sinasadyang bumiyahe ng walang plate number at natanggal at nagkalag lang daw ang kanyang temporary plate sa biyahe kaya sinil muna niya ito sa bag. Handa naman siya sumunod sa proseso at magbayad sa mga kaukulang penalty at isuko kanyang lisensya ng walang hinihingi special treatment. Sa karagdagang balita, kamakailan lang ay pumunta ang alkalde sa Maynila para maklaim ang plaka niya sa motorsiklo. Ito ay kasunod niya ang pagpunta niya sa HPG Office of Highway Patrol Group Office at isinuko ang kanyang tiger pin sa kanilang grupo. Sa araw rin na yun ay dumalo siya sa sona ng Pangulong Marcos sa Senado. Unang na ako din number one, mga igdispensa sa mga taga HPG na mga nag-train na mo. Unya ikaduha, mananghit ko o yun ang ako ang mga kauban nga ako ang i-surrender ang ako ang pagka-member sa Tiger. RC2 no nga mga ikong dispensa, mga ikong pasaylo nga nakasala ko, nakahibo ko o usa ka butang nga lapas sa balaod sa kalsada pag counterflow o niya nakadasmag ko. Pero pasalamat ng Sangkus kay Tasan nga walay injuries, no? Ang mga biktima nga ako ang nabanggaan. Mato ko today or maybe tomorrow, no? But tomorrow is a Saturday. Saturday man tomorrow, maybe Monday, kay napamangkoy oras. Pero Sona. Oh yeah, Sona. I have to be in the Sona then. So I have to do it today. I think I'm going straight to LTO para pag-file sa ako ang reply no, sa ilahang show cause order kay Nicaragua. Formal nagnaretiro sa serbisyo si AFP Chef General
Romeo Browners Jr. matapos ang isang makakasayang seremonya na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Camp General Emilio Aguinaldo sa Quezon City. Si Browner ang kauna-unahang Chief of Staff AFP na nakatapos ng buong 3 taong fixed term ilalim ng Republic Act 11939, isang batas na nagtatakdang na 3 taong tour of duty para sa AFP Chief of Staff upang magkaroon ng tuloy-tuloy at permanenteng pamumuno sa militar. Sa kanyang mensahe, pinuri ng Pangulo ng magtapat paglingkod ni Browner lalo na sa pagpapalakas ng ating territorial defense at modernisasyon ng militar. Formal na itinatag naman bilang ika-62 Chief of Staff ng Sandatang Lakas ni Lieutenant General Antonio Navarrete na dating Commanding General ng Philippine Army sa kanyang pag-upo sa pwesto. Iginiit ng bagong AFP Chief na bukod sa pagpatuloy ng depensa sa West Philippine Sea, pangunahing prioridad din niya ang tapakan at operational readiness ng bawat sundalong Pilipino. Nag-viral sa social media ang isang screenshot sa palitan ng mensahe sa pagitan ng turista at ng Facebook page ng Bureau of Jail Management and Penology o BJNP ng Baguio City Jail Female Dormitory. Sa viral na post, makikita ng message ang mismong turista na nagtanong kung magkano ang rate ng 2 tao at may available bang kwarto. Ang respond, jail, kulungan po ito ng babae. Umani ng libon-libong reactions at patawang komento mula sa mga netizens ang post, kung saan itinorin na marami na isa ito sa mga pinaka-nakakatuwang misunderstanding sa mga turista na naghahanap ng mga tuluyan sa Baguio City. Okay, rolling. Lights, rolling, action. Ngayong Hulyo sa mga nangyayari ngayon, 3 dyan ang pinamalaking. Una-una ay ang balita patungkol sa pagsilika ng Amerika na itatayo sa New Clark City sa Tarlac. Sumunod naman ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, although yung mga ilan sa mga ebidensya ay di talaga matibay pero patuloy pa rin nila. At State of Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos na tila iilan sa mga pangako niya noong nakarang taon ay tila napako at ngayon naman ay plano pa nito ilan sa mga racket kagaya sa susunod na taon. At itong malaking balita ay himasin yan ni Jimnalyn Mirasol sa The Deep Dive. Scripted to, guys. Scripted. Magandang araw. Ako si Jimnalyn Mirasol at welcome sa The Deep Dive, ang ating special explainer segment dito sa K-Channel News, kung saan hinihimay natin ang mga pinakamalalaking balita para mas maintindihan natin ang tunay na epekto nito sa ating bayan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakalaking inisyatibo na inaasahang magpapabago sa ating ekonomiya, ang US-led AI hub na tinatawag na Pax Silica. Umpisahan natin sa straight facts. Ayon mismo sa BCDA o Bases Conversion and Development Authority, humigit kumulang 30 kumpanya na ang nagpapahayag ng interes na mag-invest sa proyektong ito na itatayo sa New Clark City. And guys, we're talking about staggering numbers here.
Mangangailangan ito ng initial investment na $10 billion. At kapag fully operational na ang buong hub, ang projected full build-out investment ay aabot sa $40 to $70 billion. Para mas ma-visualize ninyo ang scale ng proyektong ito, narito ang mga verified details mula sa mga reports. Ang Pax Silica ay itatayo sa isang 1,620-hectare industrial and innovation district na pagsama-sama ang semiconductor packaging, AI computing at mineral processing. Ang target na framework agreement signing ay ngayong November 2026. Inaasahan din itong mag-generate ng 130,000 hanggang 190,000 direct jobs at up to 800,000 indirect jobs. Kasama ang 14 na partner countries, inaasahang magpapaso ito ng 75 billion pesos sa taunang tax revenues para sa bansa. Okay, so those are the official numbers on paper. Pero dito na tayo papasok sa ating deep dive analysis. With a project of this massive magnitude, we really have to look past the press releases and ask the hard questions. Aasenso ba tayo dito o mauulit lang ang mga pagkakamali natin sa kasaysayan? Sa ngayon kasi sobrang init ng public debate dahil sa dalawang nagbabangga ang pananaw kung ano ba talaga magiging impact nito sa Pilipinas. Basically, the public is torn between two major perspectives. Sa isang banda, nandyan ang pag-asa ng mga pragmatiko, the economic promise kumbaga. Ito na raw ang ticket natin para maka-leapfrog ang ating industriya at makapasok tayo sa napakahalagang global AI supply chain. Pero on the exact opposite side, may malakas na batikos ng exploitation o pagsasamantala. Nariyan ang matinding takot na matrap lang ang Pilipinas sa pagiging sunod-sunuran na nag-o-offer lang niyang murang labor at kinukuhanan ng likas na yaman. To truly understand where this fear comes from, kailangan natin balikan sandali ang kasaysayan based sa isang in-depth report ng Bulatlat. Ang framework daw kasi ng Pax Silica ay parang inulit lang yung pagtatag ng mga Export Processing Zones or EPZs noong araw. Nagsimula ito noong 1972 under martial law para maka-attract ng foreign capital, and by 1980 pinalawak pa ito. Pero by 1982, sumiklab ang malalaking strikes dahil sa napakababang sahod at pang-aabuso sa mga manggagawa, hanggang sa naging pesa ito noong 1995. Historically, these types of zones frequently led to union suppression, poor wages, and aggressive land grabbing. At dyan pumapasok ang napakatalas na sentimento mula sa mga progresibong grupo. Sinasabi nila ang Pax Silica ay hindi talaga para sa lokal na industrialisasyon. Para sa kanila, isa lamang itong pagpapatulong ng lumang sistema na naglagay sa Pilipinas sa pinakamababang antas ng global supply chain. Ang malaking panganib nila, baka puro low-end assembly at testing roles lang ulit ang ibigay sa atin. Nakukunin lang ng mga dayuhan ng ating mga critical minerals like nickel at copper nang wala man lang totoong core research and development or technology transfer na mangyayari para sa mga Pilipino. That is a very valid critique, no doubt. But then again, kapag tiningnan natin ang mga public forums at online discussions, may isang pressing reality na idinidin ang mga economic pragmatists. Ito yung nagbabadyang BPO disruption. Right now, our demographic advantage is strong, yes, but our population will age. At habang ang artificial intelligence ay nagbabanta na i-automate ang libu-libong trabaho sa ating BPO sector, desperately kailangan ng Pilipinas ng mga bagong high-value industries to literally just survive the next decade. Actually, marami ang nagbabahagi ng sentimentong ito sa Reddit. Natatakot silang may iwan na naman ang Pilipinas. Ang sabi nga nila, ilang beses nang pinalagpas ng ating bansang ang pagkakataong mag-industrialisa. Ang tanong ngayon, kaya pa ba nating palagpasin ng isa pang oportunidad? The underlying fear here is that rejecting this project means missing out on a massive transformative economic wave. Ganitong-ganito rin daw ang nangyari noong 70s at 80s kung saan naiwan tayo ng East Asian manufacturing boom habang tuloy-tuloy na umunlad ang mga kapitbahay natin tulad ng Vietnam, Taiwan at South Korea. But let's be totally clear about this. Kahit yung mga gustong matuluyang project, they completely acknowledge the heavy risks involved. Sa mga online discussions, binibigyang diin ng mga netizens ang mga napakabalidong pangangit. Unang-una, yung massive strain sa ating power grid. Dahil alam naman natin kung gaano kalakas kumonsumo ng kuryente ang mga AI data centers. Nariyan din ang banta sa ating freshwater resources para sa mga cooling systems, the conversion of vital agricultural lands, at yung katotohanan ng baka kulang pa tayo sa local technical expertise. And of course, the ever-present fear of government corruption.
Paano kung payagan na ng ating mga institusyon na baliwalain ang mga foreign investors ang ating mga batas? Kaya naman sa halip na mag-aaway lang kung yes or no ang sagot, ang public discourse na yon ay nagde-demand ng strict, legally binding safeguards. Ito yung mga actionable solutions na isusulong nila bago pa man pumirma ng kahit ano ang gobyerno. Number 1, i-mandate ang paggamit ng modern closed-loop cooling systems para nare-recycle ang tubig at hindi na uubos ang ating fresh water. Number 2, we need independent, fully transparent, and publicly reported environmental monitoring. 3, the companies must post heavy rehabilitation bonds upfront. Ibig sabihin, kapag may nasira silang kalikasan o bigla silang umalis, may pondo na agad para sa cleanup. And 4, the project absolutely must include simultaneous investments sa mga bagong power generation facilities para hindi mag-suffer ang presyo ng kuryente nating mga ordinaryong Pilipino. And speaking of energy, may isang super interesting na suggestion na lumabas sa mga public discussions. Alam niyo ba na kamakailan lang, na-discover sa Zambales ang itinuturing na world's highest measured natural hydrogen seep? Oo, sa Pilipinas yan. Kaya, ang suggestion ng iba, bakit hindi natin gamitin ang napakalaking energy demands ng Pax Silica as a catalyst para ma-develop ang Zambales hydrogen na ito as a clean energy source? Projects like this shouldn't just drain our power grid, they should literally force us to build modern infrastructure that benefits the entire country in the long run. Bukod sa environment and ekonomiya, hindi rin natin pwedeng i-ignore ang geopolitical chessboard. Dahil sa itong US-led initiative, may valid na panganib na baka maging direct target tayo ng foreign aggression, lalo na sa patuloy na iringan ng US at China over critical minerals. But looking at it from the reverse side, proponents argue that integrating deeply into indispensable global supply chains, tulad ng ginawa ng Taiwan sa kanilang mga semiconductors, actually provides a strategic economic shield. Ang logic nila, kapag sobrang halaga mo sa global tech supply chain, the major global powers are obligated to protect those supply chains, which means protecting you as well. So this brings us to a very crucial and thought-provoking question na dapat talagang pag-isipan ng bawat isa sa atin, lalo na ng ating gobyerno. Kung tatalikuran natin ang Pax Silica dahil sa mga lehitimong risks nito, if we say absolutely no, ano ang alternative natin? Does the country have a credible backup plan right now to elevate the economy and generate high-value jobs para sa susunod na henerasyon? Or will we just find ourselves having this exact same conversation 20 years from now, regretting another massive missed opportunity? Sa huli, palaging may kapalit ang progreso. The real debate here isn't simply about whether Pax Silica is entirely good or entirely bad, dahil wala namang perpektong proyekto sa mundo. The real issue is governance. Kaya ba talaga ng Pilipinas na ipatupad ang mga mahihigpit na safeguards na ito? Kaya ba nating bantayan ang korupsyon at i-maximize ang economic benefits habang matatag na pinoprotektahan ng ating soberanya, ating mga manggagawa at ang ating kalikasan? Yan ang pinakamabigat na katanungang dapat sagutin ng ating mga leaders bago pa mahuli ang lahat. Imagine this, first time in history na may vice-presidente tayong humaharap sa ganitong trial. Hihimayin natin ang mga direct evidence mula mismo sa court documents at media reports. Let's get straight to the facts. 80 million pesos. To put that into perspective, that is a massive amount of money. Nakakagulat, di ba? Ayon sa isinumiting articles of impeachment, ito yung kabuuang itinaas ng net worth ng vice-presidente at ng kanyang asawa mula 2017 hanggang 2024. Now, here's the catch. Based sa parehong dokumento, ang legal nilang kinita for that exact same period ay nasa around 30 million pesos lamang. So where did the rest come from? Ang malaking discrepancy na ito ang nagtulak sa mabigat na issue ng unexplained wealth na sumentro ngayon sa kaso. So ano nga ba ang apat na kaso laban kay VP Sara Duterte? Let's quickly go over them. Sa mismong pagdinig ngayon sa Senado na pinamumunuan ni Senate President Cheese Escudero, apat na mabigat na consolidated articles of impeachment ang inilatag ng Kamara. Una, misuse of confidential funds at irregular na liquidation. Pangalawa, yung unexplained wealth na kakabanggit lang natin. Pangatlo, bribery o panunuhol daw sa loob ng Department of Education. At pang-apat, grave threats and sedition laban sa Pangulo at iba pang opisyal. Basically, ito ang buong scope ng trial na hinaharap niya. Now, pag-usapan natin ang mga inilatag na ebidensya at kung paano naman ito sinasagot ng depensa.
Let's dive right into Article 1. Ang pinag-uusapan natin dito, dambuhalang halaga ng confidential funds. 500 million pesos para sa OVP at 112.5 million naman sa DepEd. You might be wondering, ano ang naging red flag doon? Well, the speed of it. Ayon sa Commission on Audit, may yugto noong 2022 kung saan 125 million pesos ang nailiquidate sa loob lang ng 11 araw. 11 days! Para sa prosecution panel, this rapid liquidation is highly suspicious at malinaw na nagpapakita raw ng irregularidad. Moving on to Article 2 regarding unexplained wealth. Sumandal ang prosecution sa report ng Anti-Money Laundering Council or AMLC. Ibinunyag ng report na may bilyon-bilyong piso ang idedeposito sa mga accounts na nakapangalan kina VP Sara at ng kanyang asawa. Ifinlag ng AMLC ang hindi bababa sa 6.7 billion pesos, billion with a B, bilang suspicious transactions. Ipinapakita nito na sobrang layo ng ideklarang lawful income nila kumpara sa mismong pera na pumasok sa mga bangko. And just in, we have a breaking update on this. Opisyal ng pinayagan ng Senate Impeachment Court under Senate President Escudero ang kahilingan ng prosecution na isupina at suriin ang mga bank at tax records nila VP Duterte at Ati Manasseh Scarpio. This is a real game changer. Sabi nga ng mga experts, mas mapapadali nito para sa prosecution na patunayan ang kanilang kaso para sa Article 2. Dumako naman tayo sa Article 4, which contains arguably the most controversial evidence yet. Remember that video from November 2024? Na-authenticate na yan mismo ng NBI. And I quote the Vice President directly, "Pag mamatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila." Ito raw ay tumutukoy kina Pangulong Marcos, First Lady Liza, at dating Speaker Martin Romualdez. In fact, ayon kay NBI Director Melvin Matibag, 100% siyang sigurado na may kinausap ngang hitman ang Vice Presidente based on this very statement. So we're seeing a massive clash of strategies here. Ipinipresenta ng prosecution ang video bilang solidong ebidensya ng pagbabanta at sedisyon. On the flip side, idinedepensa ito ng kampo ni VP Sara bilang isang unconventional but justified na reaksyong umano sa sistematikong pang-aapi ng Kamara. Pero walang kagat ito sa prosecution. Repreneco literally called the defense's approach a 3D strategy: drama, derail at delay. Puro daw walang basehang objections at kawalan ng malinaw na counter-arguments. Now, paano ba tayo humantong dito? Welcome sa The Deep Dive, ang pagkasira ng Marcos Duterte Alyansa. Bakit nga ba tayo umabot sa ganitong matinding krisis politikal mula sa isang alyansang mukhang unbreakable noong 2022? Looking at the timeline, mabilis ang pangyayari. Ayon sa InsightGov, nagsimula ito bilang isang marriage of convenience to unite the North and South votes. Pero nagkalamat agad. Noong 2022 pa lang, she was appointed to DepEd kahit na defense post sana ang gusto niya. Pagsapit ng 2023, boom! Tinanggalan ng opisina niya ng confidential funds. Then, 2024, sumabog na ng tuluyan due to foreign policy disagreements na nauwi ngayon sa ating 2026 impeachment trial. Based sa ADRN issue briefing, the rift isn't just simple politics, issue rin ito ng ideolohiya at pambansang seguridad. Mapapansin nyo na tahimik si VP Sara sa agresyon ng China sa West Philippine Sea, somewhat echoing her father's stance. Samantala, President Marcos is definitely leaning towards traditional alliances. Itong malaking clash sa foreign policy na ito, this really accelerated the collapse of their coalition. Epekto sa bansa at sa halalan. What does this all mean for us? Bakit ba ito mahalaga sa'yo bilang isang ordinaryong Pilipino? Kasi hindi ito basta-basta teleserye sa Senado. The reality is kapag nag-aaway sila sa itaas, tayo sa ibaba ang naapektuhan. The constant political warfare and populist rhetoric undermine government stability. Sabi nga ng mga economic experts, these dramas scare off foreign investors na sanay magdadala ng negosyo at trabaho. Instead of focusing on urgent policies like tackling inflation, nauubos ang oras sa pamumulitika. Pero here is a huge political paradox for you. In spite of all the bombshell evidence and nan makasaysayang impeachment trial na ito, the latest Pulse Asia pre-election survey actually shows na si VP Sara Duterte pa rin ang top choice for president in 2028. It's crazy, right? Ibinapakita lang nito na minsan, public perception and legal accountability are two completely different worlds in Philippine politics.
At yan ang gusto kong iwanang tanong sa inyong isipan ngayon. Will this trial finally enforce constitutional accountability at patunayang walang sinuman ang nakatataas sa batas? Or will it merely deepen the country's political divide at magpahina sa ating demokrasya? Ang kasaysayan at ang Senado ang huhusga. Sa gitna ng impeachment trial ng Vice Presidente, patuloy ang pag-arangkada ng mga isyong pambansa na direktang tumatama sa bawat isa sa atin. Hihimayin natin ang naging ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Titimbangin natin yung mga matatayog na promises ng gobyerno versus sa totoong realidad sa ground. So let's look at the data at himayin natin ang komplikadong sitwasyon ng bansa natin ngayon. Ready? Let's dive in. Straight to the facts tayo. Sa kanyang fifth SONA, the President laid out some wildly ambitious targets. Ang isa sa mga pinakatumatak na linya, by 2027 daw maglulunsad ang Pilipinas ng kauna-unahang rocket natin sa kalawakan. And this is in partnership with the South Korean Aerospace Company. At hindi lang yan, the province of Cagayan is reportedly being prepped para maging pinakaunang spaceport ng bansa. He also highlighted the Pax Silica AI Industrial Hub na isang US-led initiative na magiging sentro daw ng advanced manufacturing and artificial intelligence. Basically, these are major high-tech steps na inaasahang magdadala ng dekalidad na trabaho at magpapalakas sa ekonomiya natin. So that sounds amazing, right? Space exploration and AI. Pero let's do a reality check. Ang malaking tanong ng karamihan, paano maabot ng isang bansang lugmok sa severe inflation at matinding krisis politikal ang mga bituin? I mean, habang tingin ng gobyerno ay nasa kalawakan, yung mga ordinaryong Pilipino nakatingin sa kung ano na lang ang natitira sa mga pitakan nila. There's this huge, undeniable gap between these high-tech visions and the daily struggle of the masses. And that's exactly what we need to unpack today. Tugma ba talaga ang mga prioridad na ito sa kung ano ang kailangan natin ngayon mismo? Para mas maintindihan natin yung gap na yan, we have to look closely at our economy, which is, frankly, under siege right now. Let's look at the concrete numbers na sumasalungat sa mga matatayog na pangakong narinig natin. Now, tingnan nyo itong 7.2%. Hindi lang ito basta number sa papel. Ito yung pabigat na pumipilay sa budget ng bawat pamilyang Pilipino araw-araw. Based sa report ng Strat-Based Institute, pumalo ang inflation rate natin sa 7.2% nung second quarter ng 2026. Bakit ganito kataas? Main drivers natin dyan ay yung walang tigil na pagtaas ng presyo ng langis at bigas. Add to that the geopolitical conflicts, specifically yung war involving the US, Israel, and Iran, which caused a massive global oil price shock. Ayon ga sa ISEAS Yusof Ishak Institute, this oil crisis is a severe supply shock. Wala tayong solid na pananggalang para rito, kaya direktang tinatamaan yung mga kababayan nating wala namang sapat na social protection. This is an immediate crisis na kailangan ng solusyon ngayon din. At kung titingnan natin yung takbo ng ekonomiya, it's pretty alarming. Makikita natin yung malinaw na pagbulusok. Before the pandemic, we were averaging a 6.41% growth rate. Tapos, bumagsak tayo to 4.4% in 2025, largely because humina ang public construction amidst corruption issues. But here is the real shocker. Sa first quarter in 2026, we plummeted down to just 2.8% GDP growth. To put that into perspective, nagbabala ang mga ekonomista sa ISEAS report na kapag walang malalim na reformang nangyari, we risk falling into what they call a low-energy growth equilibrium. Ibig sabihin, yes, we are growing, pero napakabagal, at umaasa na lang tayo sa OFW remittances and domestic consumption instead of attracting real investments and boosting productivity. And speaking of reforms, it's not just the macroeconomy taking hits. Meron din immediate shockwaves sa market na natrigger directly ng ilan sa mga populist policies na binanggit sa SONA, specifically on energy. Remember when the president called to amend the APIR law para ipagbawal ang pagpapasa ng system loss charge sa mga consumers? Sounds like a win for us, right? Well, the market reacted instantly, and it wasn't pretty. Negative 12.36%. Ganyan kalaki ang ibinagsak ng shares ng Meralco sa intraday trading right after that announcement. Investors literally panicked. Nag-issue agad ng warning si Meralco Chairman Manny Pangilinan, saying na kapag inalis ang system loss charge, that would mean tens of billions in costs na babalahatan directly ng mga power distributors. He pointed out na ang system loss is not just about inefficiency.
It's a physical reality kapag nagpapadaloy ka ng kuryente sa mahahabang kable. This massive stock drop really highlights the market's anxiety over populist reforms na tila hindi pa plansado ang magiging financial impact sa industriya. So we have a struggling economy and a nervous market. But it doesn't stop there. Nangyayari ang lahat ng economic downturn nito while we are facing intense political instability. Let's look at the political turmoil happening behind the scenes. If we refer back to the Stratbase Institute report, ang second quarter ng 2026 marks an unprecedented institutional stress for our government. Ang daming matinding eskandalong yumanig sa sistema. One major headline is about the 612.5 million pesos in cash withdrawals from the Vice President's office. Ngayon, sa Senado, ex-bank officials described this transaction as unusual, though they also clarified na hindi naman daw ito automatically suspicious. Add this to the ongoing, highly charged impeachment trial of the Vice President. Again, we are looking at this impartially. Whatever the outcome of these legal proceedings, ang undeniable impact nito is massive stress on our democratic institutions. At a time when we really need a unified front to battle severe inflation, our political landscape is deeply divided. At yung political at institutional stress na yan, unti-unti na siyang umaapaw sa mga kalsada natin. Look at this timeline of civil unrest. Nagsimula sa mga anti-corruption protests noong September 2025. Sinundan ng mga rallies noong EDSA anniversary in February 2026, tapos yung white ribbon rallies noong June. This all culminated into what they called the People's SONA last July. Kasama rito ang labor groups like Bien Cebu na mariing humihingi ng 36,000 pesos na living wage. Bakit? Kasi they are terrified of AI-driven layoffs. The exact same AI technology na ibinibida ng gobyerno. It's a very stark contrast that really highlights the growing disconnect and discontent across different sectors of society. So, with the grand visions on one hand and the protests and economic realities on the other, how do we actually grade this administration's performance? Let's break down the hits, the misses, and ultimately, kung nasaan ba ang tiwala ng publiko ngayon. Let's look at how the business sector views it. Based sa pagsusuri ng Makati Business Club or MBC, meron namang clear hits. Pinuri nila the administration's firm stance pagdating sa soberania natin sa West Philippine Sea, pati na rin ang pagtanggal ng tariffs para sa electric vehicles to boost the green economy. But then, we have the glaring misses. Pointed out din ng MBC na kahit ibinaba ang tarifa sa imported na bigas, zero, as in walang inilatag na safety nets para maprotektahan ng mga naluluging lokal na magsasaka. On top of that, walang malinaw na funding para sa public transport modernization, which is alarming since mag-e-expire na ang mga emergency measures. Basically, strong tayo sa maritime and foreign policy, pero napag-iiwanan ng sarili nating agrikultura at infrastructure. And this brings us to what might be the toughest pill for the government to swallow, the numbers from the ground. Ayon sa pinakabagong Pulse Asia survey na sinight din ang Stratbase, there is a massive gap between the government's grand vision and what Filipinos actually feel. A staggering 75% of Filipinos disapprove sa kung paano hinahandle ng gobyerno ang inflation. Another 75% ang dismayado sa anti-corruption efforts. This data speaks volumes. Sinasabi nito na para sa karamihan, the promised progress is simply not being felt in their daily lives. Which leaves us with this one very critical question. Masasabayan ba ng mga naglalakihang ambisyon at reforma ang nabilis na lumalalang krisis sa ating ekonomiya at mga institusyon? While we look forward to a future of AI and spaceports, hindi natin pwedeng i-ignore ang realidad ng 7.2% inflation and intense political turmoil. What we need right now are concrete, everyday solutions, hindi lang mga pangakong abot langit. Mula sa Deep Dive, Gemelyn Mirasol, K-Channel News. One, two, three, action! Akot Award! Ang kapamilya star na si Ivana Alawi matapos niyang masukit ang Best Public Service Show para sa kanyang vlogging series na Ivana for All. Napunta sakto pa ni. Patagtay pa sa kategoryang Best Host for Public Service kasama mismong award-winning broadcast journalist si Cara David sa ginanap na parangal sa The Manila Hotel. Sa kanyang acceptance speech sa social media post, emosyonal na inihayag ni Ivana na hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala sa natanggap na pagkilala.
Lalo't nakatapat at nakatabla pa niya sa kategorya ang isang respetadong mamamahayag tulad ni Cara David. Nagpasalamat ang vlogger sa Panginoon at sa kanyang supporters habang binibigyan diin na pagkakahalagang magbahagi ng positive content at tumulong sa kapwa. Ngayon pa man, hindi rin maiwasan at mainit na din sa usapan din sa online community ang naging resulta ng awarding. Ilan sa mga netizens kasi ang nagtaas ng kilay at nagtanong kung nararapat bang ipagtabi sa isang kategorya ang digital content creation at ang traditional na public service sa journalism. Sa kabila ng mga punabuo pa rin ang suporta ng kaniyang mga tagahanga na nagtanggol na ang pinakamahalaga ay ang pusong pag nagbibigay ng direktang nakakatulong sa mga kababayan natin. Kasabay pa naman roon, tungkol pa rin sa balita ni Ivan na Alawi, hindi pa rin ligtas ang batikos ng vlogger matapos na naging paksang usapan sa social media ang kanyang kamakailang promo kung saan mamimigay siya na mahigit ng 100 iPhone 17. Yes, 100 iPhone 17. Paldo. Punta tagaan ko. Dili ka, di ka tagaan, naong nimo, di nam kasaligan. Kasaligan ko. Dili. Sugo man kay ka mamay hugas plato, man kay ka nang hugas. Hugas ko. Ulol. Ulol. Ikaw ang gani, gipalabaw niya, wag ka nang laba. Laba mo mo gulo. Wala ka nang laba. Ulol. Ulol. Balik na. Base sa mga ulat, kinakailangan umano mag-sign o no, mag-like sa Facebook page ng isang sugal Facebook page, sa isang gambling. Gamble yata yun. Hindi ko na natin i-disclose yung pangalan na yun since it will be basta casino yun. Kailangan na mag-follow ng mga kalahok sa opisyal na platform na isang gambling app na kasalukuyang in-endorse ng vlogger. Yung ito. Dahil dito maraming mga netizens at ilang advocacy groups ang nagpahayag ng pagkakadismaya at pagkaalala. Ayon sa kanila, ang pagpapamigay ng papremyo na may kaugnayan sa sugal ay pwede makahikayat sa publiko lalo na sa mga kabataan na pasukin o subukan ng online gambling. Sa kabila ng mga lumabas na puna sa kabilang usapin, wala pang opisyal na karagdagang paayag ang kampo ng vlogger kaugnay sa mga naging reaksyon sa patimpalak na ito. And aside doon, bagong karagdagan na balita ay binago na ang mismong link mismo nilagay sa comment section ni Ivan Alawi na instead of mag-like sa mismo na gambling app ay inilagay na lang niya ang post for awareness. Kagaya yung kagaya nung umiwas sa mga scammers, ganun, at mga criteria or instructions tungkol sa makapasok sa papremyo na pamimigay ng 100 iPhone 17. At sa ngayon at sa broadcasting sa kasalukuyan sa pag-video shoot natin dito ay currently namimigay na siya ng mga iPhone 17 sa mga normal Filipino citizens. Scripted. Formal ng nag-iisang dibdib ang pinakasikat na YouTuber sa buong mundo na si Jimmy Donaldson o mas kilala na si Mr. Beast at ang kanyang nobya na si Tia Boysen. Hindi yung painting ha, nasa makita yun sa kuan ko paint lagi na painting. Paint lagi na. Paint lagi. Parehas lagi po na kay mag paint mangga. Paint lagi pero dahil kalahian na ng painting. Oy. Brush. Brush. Boysen na isang ginanap na week-long wedding celebration sa sikat na Fort 74 Archie Private Island Resort na Necker Island. Acre lagi na. Acre dahil. Maulon. Naging elegant ang kasalan kung saan nakasuot si Mr. Beast ng Ralph Lauren tuxedo habang si Tia naman ay nagsuot ng isang costume gown na ginawa ng Nicole Facia Couture.
Matapos palitan ng sumpaan, ipinagdiwang ng dalawa ang kanilang unang sayaw bilang mag-asawa sa himig ng awiting Die with a Smile. Oh, di ba? May pa sila magsayaw-sayaw nya kamo. Kabulag ra mo pila ka adlaw. Samantang oy. Kamo magtaron mo eskwela, dili kay maguyab-uyab mo ha. Sa ulul. Nina Lady Gaga at Bruno Mars kasama ang nasa pitumpong malapit na kaibigan at pamilya. Sa mismong post ng content creator na nasa kanyang Facebook at Instagram, ipinasilip dito ang mga larawan mula sa kasal na may caption na I found Mr. Peace. It was the best day of my life daw. Mrs. Miss Gum na, no? Mrs. Day. Sana sila. Sana sila. Katropa tayo. Matatanda ang nagsimulang nag-date no ang dalawa noong 2022 matapos magkilala sa South Africa hanggang sa magpropose si Mr. Beast noong gabi ng Pasko taong 2024. Inihayag naman ng dalawang na plano nilang gawing tauhang tradisyon kasama ang kailang pamilya at mga kaibigan ang ganitong uri ng lingguhan pagtitipon. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, magtatalumpati ako tungkol sa Pax Silica. Ano ang Pax Silica? Ito ay isang inisyatibo na pinagmula ng United States kasama pang mga ibang bansang kasapi. Layunin nitong palakasin ang industriya ng semiconductor, artificial intelligence or AI, at iba pang makabagong teknolohiya. Sa Pilipinas, planong itayo ang unang AI native industrial hub sa New Clark City, Capas, Tarlac, bilang bahagi ng Luzon Economic Corridor. Inaasahan na malilikha ito ng trabaho at maaakit ng mga dayuhang mamumuhunan. Bagamat maganda ang layunin nito, ngunit hindi ako sumasang-ayon o hindi dapat tayo sumasang-ayon sa pagpapatupad ng Pax Silica dahil may mga panganib na dapat isaalang-alang. Una, maaari ito magkaroon ng epekto sa kalikasan dahil ang semiconductor factory ay nangangailangan ng malaking supply ng tubig at kuryente. Ikalawa, hindi tsak lahat ng Pilipino ang makinabang dahil maaaring mas paboran ang malaking dayuhang kumpanya. Ikatlo, maaaring apektuhan ang ilang komunidad at kabuhayan sa pagtatayuan ng proyekto. Bukod dito, mahalagang maging malinaw sa publiko ang mga detalye ng proyekto. Bilang mga mamamayan, may karapatan tayong malaman ng mga posibleng benepisyo at panganib nito upang makagawa na tayo ng tamang desisyon at opinyon. Naniniwala rin ako na ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pamumuhunan o pagbago ng teknolohiya. Mas mahalaga na ang bawat proyekto ay ligtas, makatarungan at nagbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa mga Pilipino at sa ating kalikasan. Hindi ako toto sa pag-unlad ng teknolohiya, ngunit naniniwala akong dapat unahin ang kapakanan ng mga Pilipino at ang pangangalaga sa ating kalikasan bago ipatupad ang ganitong malaking proyekto. Yun lamang po at maraming salamat. Samantala at sa huling balita. At sa huling balita. Virus sa gitna ng liwanag. Ano kaya ang dahilan kung bakit may fireworks display? Bakit hindi gabi? Lahat. Ang dahilan ay dahil sa opening program ng Inter-Barangay Sports League sa Plaza sa Tumanhog. Makikita naman sa isa pang kuha ng video sa Plaza. Itong kita actual na kuha ng fireworks display. Oo. Hindi. Hindi naman gaano. Hindi naman gaano makita ang fireworks dahil sa mga oras na yan ay pasilip pa lang ang araw.
Ibig sabihin, ako nangyari ang fireworks display. Bilang pagtatapos sa opening program sa lungsod ng Domanho. Kapay paeta din wala na YouTube premium man yung kalaki ha. Mahal kayo oy. Pero di ko kanya mahal. I was supposed to say din ko ka-afford because we have no budget. Magani mahal, pero hindi po kanya mahal. Hindi ko pa-relate naman, ikaw raman. Wala po ko naman. Sige, magagugod siya nga. Isa mong siya, aba? Minomulto na ako ng damdamin ko. Antonio Bayot. Pero ang pintal is voice. Pintal is painting. Pintal is painting. Dili. Lahi ang painting. Ha? Lahi ang painting, ang painting. Di lang ako matig-away kay kabalo ko girls always right man, so girl man ka. So, patorong. Tabagay tarungan taga kay kaso pangutanon kas painting din sa klase. Painting pahinga na hagbong na ka. I'm very sorry. Ang kitid ang utak mo no. Kay share mga sulod. Mo na inunda nga nung wala kay eskwela. Oy, eskwela magikaw gipadel magikuno. Eskwela ganip. Eskwela para ang utok siya. Gani. Siya koy. For guidance and compliance. Ulul. Diyan na po mga nakatambag ng mga balita. Before I say the phrase, ako gamay anunsyo. Expectance nga medyo malaktod-laktod ang mga episode sa mga balita karon o sa mga maabot. Because nag-start agad ang mga responsibilities Or studies or schooling. also work. Yeah. Expected Hindi na kita mangita kwarta po. Expected mo, laktod-laktod na mga episode sa mga balita. For example, like May ang last upload niya, diretso July, ang June, wala. So, pasensya na lang yun, pero di pa nikamutan gapon namo nga naaga hapoy balita nga ma-produce namo, ma-release, matanaw para kanino, bahalag 100 views ra ang balita nato per month or per episode. Pero, so, para ihapon na panikamot, pero despite nga sa mong kabisi, hindi panikamot, maghihapon na mo, mahatag ang pinakabahaw nga balita, ang pinakapanos nga balita, para lang yun sa dito. O kami, ang pinakaulahin nga manghatag og balita sa kanang nga buwan. Dahil nagpapatrol kami saan man sa internet. Ay, mali. Ay, sige. Dala na sa mga nakatartado mga balita ngayong 31 ng Hulyo taon 2026. And if you enjoy with our video, just please click the subscribe button or the like. It's big help us to know. Pero nga, panalitat ni mo, imong chief. Dako ng kalahian ng chief ha? I'm very sorry ka because I can't pronounce it proud. Pasuyan na kitag kaon ni Maris Racal dire. Ang chief ko, ang chief. Imong pangitok dira chef. Okay. Chief, tao na halay I am a chef. TBL. Dako spelling ato CHIEF kanyang pagdatok chef. I'm very sorry. Don't touch me. Nanood ko. Sorry na. Bayot. Ulul. Umuwan. Thank you sa mga nagsuporta na mo and hope na mag-suporta pa mo na mo kay it's a big help for us. Gamay para sarap kay ni mo lugwa so mo nang make sure mag-subscribe, like ug comment mo nga dapat magpakita na ni siya per episode. Yes. Kay busy na ko sa eskwela or school. Kung di mo comment ha. Ako'y mo atos inyo. Agalagon ka na mo! Namin ilalam sa inyo, katre. Diwala ko sa kasabihan. If nay manguyab
Balo! Naniwala ko sa kasabihan. Kung guba ang inyong motor, walay rehistro. Ang ikaw ay lisensya. Walay side mirror. Gubaon. O makina na rin gadagan. Ipatimbang! Alright! Diyan ang tatapos sa mga nagkatarantado mga balita. Magandang araw gabi sa inyong lahat.